iyo ang aming papuri o Diyos. Manatili kami sa banal na presensya mo, Panginoon. Dahil walang kasing saya, walang kasing sigla ang manahan sa presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Piliin namin, Lord, na lagi kami sa banal na presensya mo, Panginoon. Na sa aming puso lamang ikaw ay maihayag ang banal na pangalan mo, Panginoon. Ang aming panindigan, pagkatiwalaan ng aming buhay. Dahil ikaw ang aming nagdepensa, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Nakikita mo, Panginoon, lahat ng naririto sa umagang ito. Ikaw, O Diyos, ang mangusap sa bawat puso nila, Lord. Kung merong mga kakulangan sa puso nila, Panginoon, ikaw ang magpuno, O God. Ikaw, ang Panginoon, ang magbigay ng kanilang pangangailangan. Ang espiritual na kalakasan, Panginoon, nanghihina sa paglilingkod sa iyo, Lord. Ikaw, Lord, ang pinanggagalingan ng aming lakas. Gawin mo kami, Panginoong, masipag sa paglilingkod sa iyo. Dahil wala kaming ibang kailangan sa buhay namin ito, Panginoon, kundi ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos. Hallelujah. Salamat po, Ama. Ikaw, Lord, ang manguna sa aming gawain ngayon. Pinagkakatiwala namin, Lord. Ang aming gawain ito, Panginoon. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa tagumpay ng aming gawain. At salamat, Lord, sa tagumpay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Ngayon pa lang, O Diyos. Salamat, Panginoon. Dahil ang biyaya mo, patuloy na biyaya ng kalakasan, ng kasiyahan, at pagpapalakas mo na maglingkod sa iyo, ay aming tinatanggap ngayon. Aming tinatanggap ngayon, O God. Purihin ka, sambahin ka. Sa iyo ang aming papuri at pagsamba. Hallelujah. Sa pangalan mo, Panginoon. Amen and amen. Amen. Hallelujah. Pinagpala po ba tayo? Amen. Praise Jesus. At sa umagang ito, dahil pinagpala tayo, ipasa natin yung pagpapala sa mga kasama natin dito sa ating sambahan natin, Panginoon. At sa nanonood po online, welcome po kayo sa tahanan ng ating Panginoon. Wini-welcome ko din po si Hana Mi Kakayan. Nasaan po si Hana? Ayun. Welcome po at inaasahan namin na next Sunday makikita po namin kayo dito. Sige po, tumayo po tayong lahat. Welcome natin ang bawat isa sa presensya ng ating Panginoon. Kamusta ka na? Alam ko sa iyong mata na ika'y masaya. Muli na naman tayong nagkasama-sama upang umawit pagpuli sa
lahat ng kids para po dito po sa harap para po ipag-pray po sila. Jesus loves the little children of the world. Jesus died for all. Sige po, ini-invite ko po ang bawat isa na ilay po natin yung ating mga kamay para po sa mga bata. Let's pray. We thank you, Lord. Panginoong Diyos, tunay ikaw ay napakabuti, O God, napakadakila, O God, sa buhay, O God, ng bawat isa, Lord. Thank you, Lord. Dito kami, O God, nilalapit, O God, ang mga bata, O God, na nasa aming harapan. Thank you, Lord. Patuloy, O God, na manguna ka sa kanilang mga buhay, Lord. Sa bawat pagtapak nila, O God, sa kanilang araw-araw na ginagawa, Lord, be their guide, O God. Maraming salamat, Lord, na ikaw, O God, na magiging blessing, O God. At sila, O God, na magiging blessing, O God, sa kanilang mga family, sa kanilang eskwelahan, O God, at sa lahat, Lord, na nasasalamuhan nila every day, O God. Thank you, Lord. It is you who arms us with its strength, O God, and makes our way perfect, O God. Maraming salamat, Lord, sa bawat matututunan, O God, nila sa kanilang Sunday school, O God. Patuloy, O God, ng karunungan, O God, katalinuhan, O God, ang may bigay niyo po sa kanila, O God. Make them the person that you want them to be, O God. Maraming salamat, Lord, and also sa kanilang mga guro. Maraming salamat, Lord, sa kanilang oras na patuloy, O God, ang katalinuhan, karunungan, O God, ang magbigay niyo po sa kanila sa kanilang pag-aaral ng iyong salita, O God, para po ituro, O God, sa mga batang ito, Lord. Maraming salamat, Lord, for their dedication. Bless them, O God, every day, O God, sa kanilang mga buhay, Lord. And also, we want to thank their parents, Lord, na patuloy, O God, na nilalapit ang kanilang mga anak sa inyo, Lord. Bless them also, O God. Guide them, O God. Provide, O God, lahat ng pangangailangan nila every day, Lord. We thank you, O God, that you are so good, you are so great, and you are so faithful, O God, sa buhay, O God, ng bawat isa. We glorify your name, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus loves the little children. Sa atin pong mga kasamahan dyan sa likod, marami pa pong bakanting upuan dito sa harapan. At yung mga kaibigan po nating bag ay pwedeng kalungin muna natin. Marami pa po dito sa harapan. Nagsisiksikan po tayo sa likod. Mas maganda po na mapuno natin itong sa harapan. Maraming salamat po. Hallelujah. Tayo po ay nagpapatuloy po sa ating pagtalakay sa buong buwan na ito patungkol po sa paglago, patungkol po sa pagyabong. At sa umagang ito, bago ho tayo magpatuloy, nais ko pong, sino kaya ang pwedeng tumabi sa wife ko? Doon po sa mga walang upuan sa likod, maganda po may katabi po. May dalawa pang upuan dito, may dalawa pang bakanting upuan. Mas may gagawin po kasi tayo. Kaya kailangan pong may mapuno po yung mga upuan po natin dito sa harapan. Dapat po may katabi ho tayo. Okay, thank you sa mga masunurin. Meron pa pong dalawa, meron pa pong tatlo dito. Mas maganda po na may katabi po tayo. Maraming salamat po. Nakakakaba na po dahil malapit na po ang ating anniversary. Kulang pa po itong ating mga members na ito. Marami pa pong absent. Wala pa pong magiging bisita. Ang head count na po natin ay mga 112 o 115. So kailangan ho nating magkaroon po talaga ng mas marami pong mga upuan pa. Tayo po'y nagpapatuloy sa atin pong talakayin patungkol po sa paglago. At sa umagang ito, hindi po natin palalagpasin na ang isa pong sangkap ng ating paglago
ay pananalangin. Tama po? Pananalangin. At bago po ang salita ng Panginoon, hayaan natin na tayo po ay ihanda. Ihanda po natin ang ating mga sarili sa Panginoon sa atin pong pakikinig ng Kanyang salita at sa atin pong pananalangin ngayong umagang ito. Matagal na po ang awit na ito, matagal na rin po nating hindi kinakanta. Pero alam ko na habang nakaupo tayo, manatili po tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon habang inaawit po natin, Lord, prepare me to be a sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary. Pure and holy, tried and true, with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Sing it again. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, tried and with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Dumako tayo sa sanctuary na ito. Iba't iba po ang ating pinanggalingan, iba't iba din po ang ating mga karanasan, iba't iba po ang sitwasyon sa ating tahanan. Hindi mo alam na yung katabi mo ay punong-puno pala ng problema. Yung katabi mo ay ang lalim ng kanyang pinagdadaanan, ang bigat ng kanyang pinagdadaanan. Sa umagang ito, ipadama po natin yung ating concern, yung ating pong malasakit sa Kanya sa pamamagitan po ng pananalangin. Kuha ho tayo ng partner, 2, 3. Ipanalangin po natin ang isa't isa sa umagang ito. Thank you, Lord. Sanctuary for you. Hallelujah. Sige po. Sa espiritu po ng paghahanda para po sa ating pakikinig ng salita ng Panginoon. Kumuha ho tayo ng partner. Ipanalangin po natin siya. Ipanalangin natin yung isa't isa. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige po, ipanalangin po natin yung partner natin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, bless your people. you, Lord. Amen. Narahan po nating awitin muli ang sanctuary. Lord, prepare to be a sanctuary, pure and holy, tried and true.
sanctuary for you. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At tayo po ay magbubukas sa umagang ito sa aklat po ng unang aklat po ng Lumang Tipan, Genesis chapter 12, verse 6, 7, and 8. At itutuloy po natin sa Genesis chapter 13, verse 18. At ganito po ang wika. Nagtuloy po si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem, sa malaking puno ng More. Nooy naroon na ang mga Kananeo. At nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh at nagpakita sa kanya. Uulitin ko po ang binanggit po ng verse 7. Ang sabi po ng verse 7, nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. At siya ay nagtayo ng, ano po yung kanyang itinayo? Siya po ay nagtayo ng altar. Napakahalaga ang altar sa buhay ng tao. Napakahalaga po para kay Abram ang isang altar. Kaya po ang atin pong pamagat ng talakayin sa umagang ito ay punla ng paglago. Punla ng paglago. At ito po ay atin pong idinudugtong sa atin pong theme for this month sa Psalms 92 verse 13, those that are planted in the house of the Lord shall flourish in His courts. Those who are planted in the house of the Lord. So, ito po yung ating basihan ng atin pong talakayin sa umagang ito. Si Abram po ay nagtalaga ng kanyang buhay at siya po ay nagtayo ng isang altar para po sa isang tiyak na pagsamba at pag-aalay sa ating Panginoon. At sa record po ng Biblia, ang una pong pangalan na binanggit po na nakapag-alay po sa ating Panginoon ng buhay na hayop ay ang pangalan po ay Noah. Siya po ang unang nagtatag ng dambana para po sa kanyang pagsamba sa Panginoon. Siya po ay magbigay po ng alay sa ating Panginoon ng isang alagang hayop. Ito po ay nagsasagisag ng tunay na kadalisayan ng kanyang puso. Ang sabi niya, ako ay mag-aalay sa Panginoon. Na ang pag-aalay na ito ay mangangahulugan, magkakaroon ng isang buhay at aagos po yung dugo. Ibig sabihin po, ang dugo po ay nagsasagisag po ng buhay para po sa kanyang pag-aalay. At ang altar po na ito ay nagtuturo po sa atin ng kahalagahan po ng kanya pong pakikipagniig sa Panginoon araw-araw sa pamamagitan po ng panalangin. Para po magtayo ng isang altar para po sa ating Panginoon. At napakahalaga po na ito po ay gawin po ng kanyang mga anak. Gawin po natin na tayo po ay magkaroon po ng isang dako na doon po tayo nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap sa ating Panginoon. Sino po ba dito ang mayroon pong isang dako? Hindi talaga yung altar na sinasabi na naglagay ka talaga ng isang table, may mga alay-alay, hindi po. Yung ito po yung dinadalaw araw-araw at doon ka nakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Sino po ang meron dito sa atin? Yung walang makakaistorbo sa iyo. 'Di ba? Yung iba po ay ginagawa po yung
Sa madaling araw, yung restroom. Doon siya nakikipag-usap sa Panginoon. Bakit po? Wala pong makakaistorbo sa kanya doon. Yung iba po ay ginagawa yung dako sa sala dahil siya lamang ang gising sa madaling araw at doon siya lumuluhod sa ating Panginoon. So napakahalaga po na tayo po ay mayroong dako po ng ating pananalangin sa Kanya. So ang sabi po rito, inaasahan ng Diyos sa atin na tayo po ay makipag-ugnayan sa Kanya. Tayo po ay makipagniig sa ating Panginoon. Kinakausap natin ang ating Panginoon. At alam niyo po ang Kanyang pangako, siya po ay nakikinig sa atin. Siya po ay nakikinig sa lahat ng ating sasabihin. At yan po ang dahilan. Kaya po tayo ay nilikha ng Panginoon para tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya. At ang dahilan po, isa po sa mga dahilan kung bakit din po tayo nilikha ng Panginoon ay para tayo makapagbigay ng papuri sa Kanya. Sa lumang tipan po ay may mga tao pong binanggit na nag-aalay ng malinis na alagang hayop sa altar at sa pamamagitan nito doon po sila nakikipag-usap sa ating Panginoon. Ito po ay binanggit po sa lumang tipan, pero ngayon po sa lumang tipan, pero sa ngayon po, sa panahon po natin sa bagong tipan, hindi ba po natin kailangan ng mga alay-alay na ito, ng mga alagang hayop, para umagos po yung dugo. Hindi na po natin kailangan dahil si Jesus Christ po ay nag-alay po ng kanyang buhay sa atin at yun po ay sapat na para sa ating lahat sa kapatawaran ng ating kasalanan. Palapakan po natin ang Panginoon. Iyon ay sapat na. Minsan lamang po siyang namatay. Inako po niya lahat ng ating kasalanan para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganun pa na sinasabi po ng Bible sa Romans chapter 12, verse 1, ipinamamanhik sa atin ng Diyos na ialay o iharap natin sa Diyos ang ating katawan. Na ano po? 3 bagay po ang binanggit po dito at dinitalye, na ang katawang ito ay isang haing buhay sa Kanya. Hindi na kailangang umagos ang dugo. Ang sabi ng Panginoon, ialay natin ang ating katawan sa ating Panginoon. Isang haing buhay. Pangalawa, ito ay banal at kaaya-aya sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng kaaya-aya? Malinis, walang kapintasan, dahil tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon. Kaaya-aya sa Diyos, ito ang ating karampatang pagsamba sa Kanya. Ang buhay na ito ay sapat na para ialay natin sa ating Panginoon. Hindi na kailangan yung mga pag-agos ng dugo, mga alagang hayop. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang ating buhay ay sapat na para sa Kanya. Beloved, today, we need spiritual altars na kailangan po nating ialay ang ating mga pagsamba, makipag-ugnayan ho tayo sa ating Panginoon. Tayo ay makipag-usap po sa Kanya. Kaya sa umagang ito, sa ating pagpapatuloy, tinawag po ng Diyos si Abram na magtayo ng altar. Isa po, siya po ay inutusan din ng Panginoon para lumayo sa mga Diyos-Diyosan, sa pagsamba sa mga idols. Kasabay nito ay ang pangakong pagpapalain siya ng Panginoon. Nang galing po ito sa ating Panginoon, sabi niya, layuan mo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at ang kasabay nito ay ang pangakong pagpapalain ng Panginoon si Abram. At si Abram po ay tumalima sa ating Diyos. At ang nangyari po, siya po ay sinusundan at sinusundan ng pabor ng ating Panginoon kahit saan man po siya magpunta. Subalat tandaan po natin, mga minamahal, bago po siya pinagpala ng ating Diyos, bago po siya pagpalain ng ating Panginoon,
bago i-declare ng Lord sa kanya, na sinabi niya, Abraham, pagpapalain kita, ikaw ay magiging ama ng maraming mga bansa. Bago pa man ipinanganak si Isaac, na pangako ng Diyos sa kanya, isang bagay po ang kanyang ginawa. At ito po ang kanyang pinagkakaabalahan. Siya po ay nagtayo ng isang altar para po pagsamba sa ating Panginoon. Mahalaga po ba ang altar? Yung nag-agree, say amen. Napakahalaga po nito, mga minamahal. Isang dako na doon po tayo nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa ating Panginoon. And Abram was blessed because of his altar. At tiniyak po ng Panginoon yung pabor po sa kanya. Walang makakapantay sa kanya sa kanyang panahon. Sa kanya pong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At kung tayo po ay magtatayo ng altar para sa ating Diyos, tiyak po na hahawakan ng Lord, panghahawakan ng Panginoon yung kanyang pangako sa iyo at sa akin. 3 bagay po ang ating pag-aaralan sa umagang ito bago tayo magtapos. Ano-ano ang punla na ito para po tayo lumago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Ano-ano dapat ang ipundar po natin, ipunla po natin? Una pong bagay, ito po ay punla ng personal na pananalangin. Punla ng personal na pananalangin, basahin po natin sabay-sabay, 1, 2, 3, begin. Punla ng personal na pananalangin. Hindi man tayo nakakadalo sa mga maramihang gawain, sa sama-samang pananalangin, pero mga minamahal, dapat tayo po ay nagkakaroon ng isang tiyakang personal na pananalangin at pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. And this is a place to carry our burdens. Anumang kabigatan, alalahanin sa buhay po natin, atin po itong iniaalay sa ating Panginoon. Atin pong kinakausap ang Panginoon. Panginoon, tulungan niyo ako. Hindi ko kayang mag-isa. Ito po yung punla ng personal na pananalangin. Ito po yung dako na nagsusumbong tayo sa Kanya. Ito po yung dako na pag nagpapasiyasa tayo sa ating Panginoon. At ito rin po yung lugar na sinasabi mo, Lord, linisin po ninyo ang aking puso. Linisin niyo po ang aking puso. At ito po ay personal na pananalangin natin sa Panginoon. This altar make us fresh spiritually. Na pagkatapos po nating manalangin, ang gaan-gaan po ng ating pakiramdam. Na pagkatapos po nating makipag-ugnayan sa ating Panginoon, alam natin yung pagkasunod-sunod na gagawin natin sa buong araw na ito. And Abram had a personal altar and personal encounter with God. At kung meron po si Abraham nito, mga minamahal, mas higit na kailangan natin bilang mga tao ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Amen? Mas higit po nating kailangan ito. Punla ng personal na pananalangin. Punla ng personal na pananalangin. Ang pangalawang bagay, mga minamahal, ay makita po natin sa aklat po ng Genesis chapter 12, verse 8. Genesis chapter 12, verse 8, ito po ay punla ng sama-samang pananalangin. Sama-samang pananalangin. Kaya tayo mayroong ganito. Kaya po tayo nagkakaroon ng sama-samang pagsamba, prayer meeting, cell group. Ito po yung medyo marami, pero ito pong kapulungan na ito, ito po ay punla din po natin para po sa ating sarili na tayo po ay lumakas. Lumakas sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. At sinasabi po ng Genesis chapter 12 verse 8. Ang sabi po dito, buhat doon nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran ng Ai na nasa silangan. At ito po ang karugtong, nagtayo rin siya roon ng altar at siya po ay sumamba sa ating Panginoon. Kung mapapansin po natin, lahat ng dakong pinupuntahan po ni Abram, siya po ay nagtatayo ng dako na doon po siya
makakapanalangin. Binibigyang halaga, napakahalaga po sa kanya talaga na mayroong dako po siya doon siya luluhod at siya ay makikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At ito po talaga yung kanyang ginagawa. And Bethel is the house of God. Worshiping God in the house of the Lord. Pipigilin niya yung mga magtatangka, ang sabi dito, pagka tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, pipigilin niya yung mga magtatangka na wasakin tayo, nagibain tayo, naibaon tayo mga minamahal. At dahil dito, kinakailangan po nating magtulungan bilang isang iglesia, bilang isang kapulungan, kailangan po natin ng sama-samang pagsamba. Kagaya nito. Amen po. Kagaya po nito, lahat kailangan po natin ng sama-samang pagsamba. And as a family, and as a church, we cannot have a congregational altar if we do not have a personal altar. Imposible po na tayo po ay magkaroon ng sama-samang pananalangin kung tayo po doon sa tahanan natin ay hindi po tayo nagkakaroon ng sariling pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Opo, naandito po tayo physically. Pero yung puso po natin, hindi po talaga dumadaloy sa pananalangin ng karamihan. Hindi po tayo nagfo-flow bilang mga mananampalataya. Kaya ang sabi dito, we cannot have a congregational altar or it is impossible na tayo po ay magkaroon ng sama-samang pananalangin kung tayo po doon sa ating mga tahanan ay wala po tayong personal na pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ibig sabihin, nung personal, mayroon po tayong quality time. Mayroon po tayong quality time. Minsan po may nakasabay ako na FX pa ang uso po noon. Ang sabi ko, nakakamangha naman ito, nakakabilib naman ito dahil meron siyang Bible. Nagbabasa siya ng Bible, nasa sasakyan. Pero yung katabi ko na kaibigan ko, ang sabi niya, no, hindi. Hindi yan quality time. Kasi habang nagbabasa ka ng Bible sa sasakyan, maraming distraction, di ba? Ang sinasabi po dito mga minamahal, yung quality time, yung ikaw lang at ang Panginoon. Merong dako tayong inihahanda para tayo makipag-ugnayan sa ating Panginoon. Tulad ng ginagawa po natin sa Prayer Mountain, di ba? Ikaw lang at ang Panginoon. Ikaw lang at ang isang unan, di ba? Doon sa cubicle. Ikaw lang at yung lagayan ng Bible doon sa cubicle. So, quality time with the Lord, quality time, God. Ito yung binabanggit po dito mga minamahal. Kaya napakahalaga po ang magkaroon po tayo ng sama-samang pananalangin. Ibig sabihin, punla ng personal na pananalangin at punla po ng sama-samang pananalangin. At ang pangatlo po, dito ho tayo magtatapos ngayong umaga na ito. Ito po ay napakahalaga. Kung hindi ka nagkaroon po ng personal na pananalangin, hindi ka nakasabay sa sama-sama at panabayang panalangin, mga minamahal. Sa pangatlo, dapat ikaw ay magkaroon ng ganito. Ito po ay, basahin po natin ng sabay-sabay. Itong pangatlo po ay 1, 2, 3, begin. Ano po ang paglilingkod? Ano ba ang ibig sabihin nito? Ano ba ang ginagawa natin sa church? Ano ba ang yung ministry? Sa English po ito ay ministry. Ano yung pinagkakaabalahan? Pastor, wala akong kakayanan, wala akong talent, hindi ako marunong tumugtog, hindi ako marunong kumanta. Mga minamahal, pero ikaw ay pwedeng manalangin. Ikaw ay pwedeng humawak ng walis at maglinis, magluto, mga minamahal. Lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon na mayroon pong kagalakan sa puso natin, that is your ministry. Amen? That is your ministry. Kung tayo po ay nagbibigay linggo-linggo ng
sariwang bulaklak dito sa harap, that is your ministry. At dito sa atin baka meron pa pong niluluto na magkaroon po ng ministry ganon, di ba? Wala tayong nakikitang sariwang bulaklak dito sa harap, di ba? Baka meron pong niluluto pa ang Panginoon sa atin na magkaroon ng kabigatan sa paglilingkod na ito. So ano po ang ibig sabihin? Punla ng paglilingkod. Dapat po tayo lahat ay mayroon pong pinagkakaabalahan na mayroon pong galak sa puso natin, ginagawa po natin ito araw-araw. Ang ibig sabihin nito, mayroon kang punla ng paglilingkod. Ang sabi po ng Genesis chapter 13, verse 18. Ang sabi po dito, chapter 13, verse 18, ito po, lumipat si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng malalaking puno sa Mamre. At ano po ang sabi dito? Nagtayo siya roon ng altar para kay Yahweh. Nagtayo siya ng altar. Isa po sa ministry po niya, yung ministry po ng pananalangin, ministry po ng pagtayo ng altar. Siya po ay ginagamit po niya yung kanyang espiritu, ginagamit niya po yung kanyang katawan sa paglilingkod sa Panginoon. Altar po, punla po ng paglilingkod. At sinabi po ni Abram sa kanyang pamangkin na si Lot, ang sabi dito, Lot, nakikiusap ako sa iyo. Huwag tayong magkaroon ng pagtatalo. Huwag tayong mag-away. Uncle mo ako, pamangkin kita. At ang sabi niya, hindi natin dapat pag-awayin yung mga bagay kung ano yung para sa iyo at para sa akin. Ang sabi dito, yung mga pastor mo at mga pastor ko, dapat hindi sila nag-aaway dahil sila ay magkakapatid. Dahil maraming mga alagang mga hayop ito. Kanya-kanya po ng pulutong ng inaalagaan. Kaya ang sabi niya, Lot, dapat yung mga pastor mo at yung mga pastor ko, sila ay magkakapatid. Dapat hindi sila nag-aaway-away. Si Lot po ay anak po ng kapatid po ni Abram na si Haran. Kaya pamangkin po niya ito. Nung mamatay po itong si Haran, nagkaroon na po ng paghahati-hati po ng mga property, ng mga alagang hayop, ng mga bukirin, ng mga lupain. At kung titingnan natin yung buhay ni Abram, makikita po natin yung pagpapabakbabang loob po niya. Kanya pong inuna po si Lot kung ano po yung kanyang pipiliin. At makikita natin yung malaking pagkakamali niya nung pumunta po sa Ehipto. At nung umalis siya doon, naghiwalay po siya ng kanyang pamangkin na si Lot. Ano po ang ginawa? Asan po si Lot? Sa Ehipto? Na ito po ay nagsasagisag po ng sanlibutan. Nang humiwalay po siya kay Lot, doon binigay ng Panginoon yung bagong blessing sa kanya. At dito mga minamahal, makikita po natin, hanggat hindi po tayo humihiwalay at lumalayo sa sanlibutan, pigil na pigil po yung pagpasok ng pagpapala ng ating Panginoon. Hindi po binigay ng Panginoon yung pagpapala kay Abram hanggat magkakasama pa po sila ni Lot. At nung sila po ay naghiwalay na, doon na po binigay ng Panginoon yung kanyang pagpapala para po sa kanya. Genesis chapter 10 verse 18. Ito pong lugar ng Hebron. Si Abram po ay nagtayo ng dambana para po sa ating Panginoon. At ang ibig pong sabihin ng Hebron, it is the highest place. The highest place para po sa pagkakaisa. The highest place para po pagsasanib puwersa, pagsasama-sama. At ito po ay rekonselyasyon para po sa mga nasirang relasyon. Mga minamahal, maging si Haring David po, dito sa Hebron, nag-umpisa po siya ng kanyang ministry. At ano po ang ministry na ito? Hindi rin po lumayo. Pareho po sila ng ginawa ni Abram. Sa altar po sila nagtagpo
para po manalangin sa ating Panginoon. Altar po ng pananalangin. Napakahalaga po na magkaroon po tayo ng punla sa ating sarili. Punla ng pananalangin. Personal na pananalangin, sama-samang pananalangin, at punla po ng ating paglilingkod sa Panginoon. Ano yung punla na inaalagaan mo sa ngayon? Ano yung punla na itinatanim mo sa ngayon? At kinokultivate, inaalagaan para sa paglilingkod sa Kanya. Wala hong dapat bakante sa atin dito na walang ginagawa sa gawain ng Panginoon. Dapat lahat po tayo ay mayroong pinagkakaabalahan. Dahil ito ay magiging punla, dahil ito po ay magiging sangkap para po sa iyo paglago sa ating Panginoon. Hebrew means alliance. At ito po ay nangangahulugan lamang na kung wala po tayong personal na dambana na altar sa ating Panginoon, hindi po tayo umaangat sa ating buhay panalangin. Kung hindi natin regular na dinadalaw yung dako kung saan natin kinakausap ang Panginoon, hindi rin po tayo umaangat sa ating personal na paglago po sa Kanya. Ang sabi po ng verse natin sa ating verse ngayong anniversary, Psalms 32 verse 13. Ang sabi dito, Psalms 92 verse 13, those that are planted in the house of the Lord shall flourish. Ito ay yayabong, ito ay lalago. Kung tayo po ay mananatili sa lugar na ito na naglilingkod sa Panginoon every Sunday, nakikinig ng salita ng Panginoon, sama-sama tayong lalago sa ating paglilingkod. Pwede po tayong manalangin kahit saan, pero binanggit po kanina isa sa mga sangkap, yung sama-samang pananalangin, sama-samang pagsamba. Kagaya po nito, ito po ay punla para ho sa ating paglago. Those that are planted in the house of the Lord shall flourish in the house of the Lord. Sa ating pong pagtatapos ngayong umaga na ito, mga minamahal, God expect all ministers to first build a personal altar. Pangalawa, then congregational altar. At pag nagkaroon ka na nito, then you have an altar of ministry. Kung ikaw ay tinawag na magturo sa Sunday school, dito mo ibinubuhos ang iyong panahon, ang iyong kaloob sa pagtuturo, ang iyong pag-aaral. Kung ikaw ay binigyan ng kaloob para po mag-worship lead, na i-usher ang buong church na ito sa banal na presensya ng Panginoon, lahat ng iyong ginagawa ay nakatuon lamang para po sa ministering tinanggap mo sa Kanya. Ibig sabihin, inihahanda mo yung line-up na ginagawa mo a week before na ikaw ay tumayo dito. Nilalasahan mo na, pinapakinggan mo na, Panginoon, ano ang gusto mong gawing line-up para po sa tugtugan namin, para po sa pagsamba. At ito po ay ministry. Si Auntie May, siguro nagpe-pray din sa Lord, ano ang gusto mong ipapakain ko sa music team. So lahat po ng ating ginagawa dito sa church na ito, yan po ay punla mo sa ating Panginoon. At dahil dyan, ikaw ay lumalago sa Kanya. Punla ng paglilingkod. Punla ng paglilingkod. The ministry that we do in the name of the Lord has to be done
after a great preparation. Yung nag-agree, say amen. Great preparation. Pinaghahandaan yung ating ginagawa sa Panginoon. Kaya po hindi po nakakapagtaka na niloob ng Diyos na tawagin si Abraham, the founder of many nations, the father of faith, a friend of God, dahil po sa kanyang pagtayo ng dambana para po sa kanyang paglilingkod. At magtatapos po ako dito, mga nanay, mga tatay, mga young people, ang higit na kailangan ng ating pamilya sa ngayon, ang tayo po ay magpunla ng dako na kung saan natin dinadala yung ating pamilya para manalangin. At saludo po ako sa mga tatay at nanay na dinadala nyo ang iyong mga anak sa lugar na ito, sa iglesyang ito, para sila maturuan, makapakinig ng salita ng Panginoon. Ang sarap sa pakiramdam yung makita yung tatay at nanay, bit-bit po yung kanilang mga sanggol dito sa harap. Dahil sila po ay naniniwala sa pagpapala ng Panginoon habang ipinapanalangin po. Every Sunday, alam nila na malaki ang nagagawa ng panalangin at nagiging pundasyon ng mga anak para po sa kanilang paglaki. Sila ay lumaki na mayroong takot sa ating Panginoon. At yun po ay punla ng tatay at nanay para po sa kanilang mga anak. Punla po ng paglilingkod. Punla ng paglilingkod. Mga minamahal, sa umagang ito, tayo po ay magtayo ng dambana. Tayo po ay magtayo ng altar para po sa Panginoon. At dahil dito, doon, ikaw ay ayabong, ikaw ay lalago, ikaw ay patuloy na magkakaroon ng galak sa iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Walang saysay ang lahat ng ating ginagawa, mga minamahal. Lahat ng ating pinagkakaabalahan, kung tayo po ay babaliwalain po natin ang buhay pananalangin na ninanais ng Panginoon sa ating buhay. Sa pagwakas ngayong umaga na ito, God did not look at Abram's accomplishment and success. God looked at his altar. Tumingin po ang ating Panginoon doon sa dambana, doon sa altar na tinayo po ni Abraham. Therefore, the greatest need of our family today to flourish, the greatest need of our family today to flourish is to build an altar of prayer. Amen? An altar of prayer. Yung dako kung saan po natin kakaugnayin at kakausapin ang ating Panginoon. The greatest need of our family today to flourish is prayer. Pananalangin sa ating Panginoon. Dito po nagtatapos ang salita ng Panginoon. Palapakan po natin siya. Good morning po. Salamat po, Pastor, sa napakagandang mensahe. Salamat sa Panginoon. Naanyahan ko po yung bawat isa na taas po natin yung ating mga kaloob sa ating tithes and offering at tayo po ay manalangin. Yes, Lord, dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo po'y lubos na nagpuport, nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga kaloob po sa amin, sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, lalong-lalo na po, Panginoon, sa aming pagkakaloob sa iyo sa araw na ito, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Ama, na patuloy na ito, Panginoon, ay lalong lumago, Panginoon, at ang iyong mga salita, Panginoon, ay aming maisapamuhay, Panginoon, sa pamagitan ng mga halagang ito.
Lord, salamat po Panginoon sa trabaho ng bawat isa po sa amin na pinagkakalob niyo po Panginoon. Maging negosyo Panginoon, anuman po yung pinagkakaabalahan po namin Panginoon, ito ay pagpapalain mo po Panginoon. Dahil yun po yung inyong mga pangako po sa amin. Lord, tulungan niyo po yung bawat isa Panginoon na mamuhay na may katapatan at kagalakan sa pagbibigay po sa inyo Panginoon. Lord, na may kagalakan sa aming mga puso ang pagbibigay, Panginoon. Hindi lang napipilitan lamang, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa aming mga puso na kami, Panginoon, ay mapagbigay sa lahat po ng pangangailangan, Panginoon. Lord, maraming salamat po at gayon din po, Panginoon, sa hindi makapagbigay sa araw na to, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na bigyan niyo po sila ng hanap buhay, ng trabaho, Panginoon, na upang sa susunod, Panginoon, makapagbigay po sila, Panginoon. Lord, maraming pong salamat. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak na magbibigay na may kagalakan sa aming mga puso, Panginoon. Bless them, Father God. Sa inyo po namin, maingat at binabalik lahat po ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. But don't you waver, keep on living in the way God wants you to. Don't get discouraged, keep on giving. Soon it will come back to you. So keep on casting your bread upon the water. Soon it's gonna come back home on every wave. Keep on casting your bread upon the water. Soon it's gonna come back home on every wave. Good measure pressed down, shaken together, running over. Soon it's gonna come back home on every wave. Just keep on working, seeking the kingdom. Oh, instead of working for your needs, just keep on sharing the love of Jesus. You know, growing Jesus, Christ in me is more than enough, because my heart is full and my soul is free. In my weakness, you had a plan for me, and I can't stop singing about your love. No, I can't stop singing about your love. Jesus, forever you will be more than enough, and I can't stop. No, I can't stop. Oh, 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 oh. You will provide, will supply more than enough, more than enough. Got open heaven, open wide, more than enough, because my heart is full. Good morning po sa bawat isa. Nasa part 2 na po tayo ng preaching. Hindi, patapos na po tayo. It's a announcement lang po. Meron pong tinitinda ang youth. Pagkatapos po nito, meron pong adobo. Sino po mahilig sa adobo? Yan. So, meron po, supportahan po natin yung tinitinda po ng youth para po yan sa kinabukasan nila. Hindi po sa fellowship. Next week, may fellowship po ang youth next week. So for all high school student, college, and young professionals, we will have a fellowship po next week. After service, we will have lunch, and then po, magstay po tayo sa church para po sa ating fellowship for the month of August. Tapos po, we have announcement sa mga gustong matuto pong mag-gitara. As Pastor Edmond said na we can learn and serve the Lord by our talents or learn something new. So, ewan ko siguro po sa GC na lang ulit i-remind namin yung paano po mag-register. Meron pong QR code para po kung gusto nyo matuto, pwede po kayong turuan po. So, may mga magtuturo naman po. So, ayun lamang po. God bless po sa bawat isa.
Amen. Tayo pong lahat ay tumayo at wawakasan po natin ang ating gawain na ito. Awitin natin ang sa ngalan mo at hayaan natin na atin pong ipagkatiwala sa Lord ang buong isang linggo na darating sa atin na tayo ay pangunahan ng presensya ng Panginoon, na tayo ay maka-attend ng prayer meeting, na tayo ay maka-attend ng anumang gawain para sa Diyos. Dahil lahat ng ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi po nasasayang. Yung una pong kanta, paki-flash. Sa simula pa, ika'y naging tapat at palagi pag-ibig mo'y sapat. Nung ikaw ay lumiwanag ang dilim. Iyong trono ay iniwan upang ako'y magtagpuan. Tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Tinatanggap kita. Sa pangalan mo, Ama. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo may kaligtasan. Sa pangalan mo may kagalingan. Sa pangalan mo may katagumpayan. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Paul, let us close in prayer. Hallelujah. Heavenly Father, from the rising and setting of sun, you are good. Maraming salamat, Panginoon, for all the goodness you have done for us. From this week, thank you, Lord, for giving us strength to carry on. For all the blessing, for protection, maraming salamat, Panginoon. And Lord, we are looking forward na makita po namin ang katapatan mo muli sa susunod na linggo, Panginoon. Kaya Lord, kami po ay magtitiwala sa iyo. Kami po ay lalapit sa iyo. At nagpapasalamat kami sa mga salitang narinig po namin. Na kami po ay tunay na lumapit sa iyo, Panginoon. Na parang ikay isang ilog at kami ay mga puno sa tabi ng ilog, Panginoon. Kami po ay magbubunga pag kami po ay lumalapit at lumalapit sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo na sa susunod na linggo, sa araw-araw, it's a challenge for us to really seek you, to build an altar, to pray, not only in a congregation, but also in personal life, O God.
Kaya Panginoon, gabayan mo ang bawat isa na narinig po namin ay tumatakbo sa aming puso at aming isipan. Maraming pong salamat sa tagapadala ng iyong mensahe na narinig po namin. And also, Lord, I pray for all the families na nandito, Panginoon. Lord, I speak blessing to them, Lord. Bless the work of their hands, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga business, Panginoon. Kayo po ang magdala ng mga customers. Kayo po ang Panginoon na mag-ingat sa lahat na nagbabiyahe papunta sa kanilang trabaho, Panginoon. We speak promotion to them, O God. And strength, Lord. Gamitin nyo rin sila, Lord, na blessing. A channel of blessing sa kanilang mga kasama sa trabaho, Panginoon. Ganon din to our students, Lord, we pray that you make them channel of blessing to their friends, to their classmates, Lord. Patuloy mong gamitin ang bawat isa so that in the next Sunday, we will celebrate the goodness, your goodness, O God. At sa pag-uwi rin po namin, ingatan nyo kami, Panginoon. Umuwi po kami na may kagalakan, kasiyahan, Panginoon, na natanggap namin sa inyo. Maraming salamat sa kagalingan, pagpapala, at sa lahat ng aming napagdaanan na Panginoon at napagtagumpayan. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless po sa bawat isa. Tapos na po ang ating pong service.